kapatid na Luz, hindi unheard ang kailangang expect mo sa akin. Kung hindi, yung heard truth na kagaya na sinabi ng kapatid na Eli, na yung sinabi ni Pablo kay Timoteo, yung mga narinig mo sa akin na mga bagay na narinig mo sa gitna ng maraming saksi, siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. At kayo ang sasaksi ngayon sa mga heard truth na sasabihin ko sa inyo, na ituturo ko sa inyo para matupad. Dahil kung paanong sinabi ng Panginoong Jesucristo, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya yung mga narinig ko sa gitna ng maraming saksi, kasama kayo doon. Kasama ka doon, kapatid na Luz. Dahil mula pagkabata, magkasama rin tayo. Bago tayo ngayon malapit na rin mag-senior citizen. Marami kang masasabi rin na maaari mong saksihan na oo nga, narinig ko yun. Sinabi ng kapatid na Eli yun. At kayong mga KNP, ang mga TP, at mga kapatid na iba pa, makakasaksi kayo na oo nga, sinabi nga ng kapatid na Eli yun. At doon sa mga sinabi ng kapatid na Eli na yon, na pananatilihang aral, doon ako mag-iisip, mga kapatid. Dahil sabi ni Pablo kay Timoteo, sa 2:7 ng ikalawang Timoteo, isipin mo ang sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Sa unheard truth? Hindi. Sa lahat ng mga bagay na narinig mo sa akin. Sa gitna ng maraming saksi. Diba? Na siya mo ring ipagkakatiwala sa mga taong tapat. Kaya kung meron man po na maaari kayong i-expect, hindi po ako magpapanggap sa inyo na para ako magbida, sasabihin ko sa inyo yung unheard truth. Hindi po. Ang sasabihin ko sa inyo ay yung heard truth. Ibig ko lang pakita sa inyo, mga kapatid, na itong pagsasama-samang ito, kinakasihan ng Diyos. Ang isang bagay na kinakasihan ng Diyos dito, dalawa ang nangangasiwa sa samahang ito. Kasi sa hula, dalawa rin yung mangangasiwa sa bayan ng Diyos sa mga huling araw, sa panahon ng kawakasan. At sa loob ng panahong nakaraan, sa panahon ng mga apostol sa mga hintil, dalawa rin ang nangangasiwa. Buhay pa si Pablo, nakahanda na si Timoteo. Ngayon, hindi natin alam kung hanggang saan kami, no? Pero ang Diyos nang nakakaalam ng lahat hanggang sa katapusan eh. Ang sinasabi sa Biblia, mayroong bayan ng Diyos sa mga huling araw. Kung hanggang saan kami tatagal, hindi naman namin itinuturo sa inyo na kami na ang dadat ng buhay. Wala kaming turong ganun. Maaring bukas makalawa, mamatay ako. No? Hindi ko alam kung hanggang kailan ako. Basta ang alam ko, ang iglesyang ito, ang structure nito, ang panahon ng paglitaw nito, ang aral nito, at ang kanyang dalisay na turo, nakasang-ayong ganap sa Biblia. Iyon ang tinitiyak namin sa inyo, mga kapatid. Ganap na nakasang-ayon sa Biblia. Ngayon, ano ang pakinabang kung may dalawang nangunguna sa bayan ng Diyos? Magkaswato at nagtatrabahong parang isang anak na tumutulong sa kanyang ama si Timoteo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, walang hindrances. Ano ang pakinabang ng kapatiran? Basahin mo yung ikalawang Timoteo 3:14. Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Ang kausap dyan ni Pablo si Luz. Si Timoteo po. Na kanyang inihahanda na maging kahalili niya, tama? Tama po.
Ano ang sabi niya kay Timoteo? Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Pang advice ni Pablo kay Timoteo, manatili ka sa iyong pinag-aralan. Pinag-aralan paano? Sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo natutuhan. Yung palang kay Timoteo, natutuhan niya. Alam niya kung kanino niya natutuhan yon, kay Pablo niya natutuhan yon. Tama ba, Sis Luz? Tama po. Pinananatili siya roon ni Pablo. Sabi ni Pablo kay Timoteo, manatili ka dun sa natutuhan mo, yung aral na narinig mo, at manatili ka rin dun sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Ibig sabihin, manatili ka kay Pablo. Huwag kang hihiwalay dun sa diwa ni Pablo. Yamang alam mo naman kung kanino mo natutuhan, sabi niya kay Timoteo, di ba, Sis Luz? Opo. At yung pagtuturo ni Pablo kay Timoteo, ay hindi ginawa sa isang sulok yon. Bakit? Bakit po? Basahin mo yung ikalawang Timoteo 2:2. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. May mga saksi ng pagtuturo ni Pablo kay Timoteo. It is not Amen. to humiliate Timoteo. Hindi para ismulin ng kahit na sino si Timoteo. Tinuro lang naman sa iyo yan eh. Pinasaksihan ni Pablo sa mga ibang tao yung pagtuturo niya kay Timoteo. Para ma-assure na yung tinuro niya kay Timoteo, pananatilihan ni Timoteo. At yun din ang obligasyon ni Timoteo na ituro rin naman sa iba na mga taong tapat na makakapagturo naman sa mga iba. Kaya, hindi dahil sa narinig nyo, tinuro ko lang kay kapatid na Daniel, iismulin nyo si kapatid na Daniel. Ang paraan ng Diyos, dapat nga saksi kayo na tinuro ko yung kay kapatid na Daniel. Para testimonies kayo na yun ay tapat niyang ipinapatupad. Ang ginagarantiyahan ko sa kapatiran, walang major action si kapatid na Daniel sa lahat ng bagay na hindi ko alam. Anumang mga major decisions na gagawin niya, ako agad ang sinasangguni niya. Desisyon ko yung desisyon ni kapatid na Daniel lalo na major decisions. Kasi may mga saksi dyan si kapatid na Luz, yung mga malalapit na MIC, alam nila kung ano yung sinasabi ko kay kapatid na Daniel. Di ba saksi kayo dyan, Sis Luz? Opo, totoo po yun. May mga naririnig po kami na mga sinasabi nyo kay kapatid na Daniel. Yun ang sinasabi ni Kristo. Ang nakikinig sa inyo, sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo, ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin, itinatakwil ang nagsugo sa akin. Yun ang sabi ng Panginoong Hesukristo. Kaya alam nyo, mayroong pakinabang mga kapatid sa dalawa yung nangangasiwa One complement the other. Pero kung saan ako makaabot, salamat sa Diyos. At salamat sa Diyos, meron tayong inaasahang kung ano man ang mangyayari sa akin, makakasagip sa gawain na sa tulong ng Diyos ay makakapagpatuloy ang gawain. Ano naman ito nakahanda na halos nakatanim na sa mga iba-ibang bansa Yun na lang, ang hintay na lang natin yung lumaganap, tumibay, palaguin ng Diyos. Kasi sabi ni Pablo, ako ang nagtatanim, si Apollos ang nagdidilig, ngunit ang Diyos ang nagpapalago. Di kapatid na Luz, hindi unheard ang kailangang expect mo sa akin. Kung hindi, yung heard truth na kagaya ng sinabi ng kapatid na Eli na yung sinabi ni Pablo kay Timoteo, yung mga narinig mo sa akin na mga bagay na narinig mo sa gitna ng maraming saksi, siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. At kayo ang sasaksi ngayon sa mga heard truth na sasabihin ko sa inyo. Na
ituturo ko sa inyo para matupad. Dahil kung paanong sinabi ng Panginoong Jesucristo, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya yung mga narinig ko sa gitna ng maraming saksi, kasama kayo doon. Kasama ka doon, kapatid na Luz. Dahil mula pagkabata, magkasama rin tayo. Bago tayo ngayon malapit na rin mag-senior citizen. Marami kang masasabi rin na maaari mong saksihan na oo nga, narinig ko yun. Sinabi ng kapatid na Eli yun. At kayong mga KNP, ang mga TP, at mga kapatid na iba pa, makakasaksi kayo na oo nga, sinabi nga ng kapatid na Eli yun. At doon sa mga sinabi ng kapatid na Eli na yun, na pananatilihang aral, doon ako mag-iisip, mga kapatid. Dahil sabi ni Pablo kay Timoteo, sa 2:7 ng ikalawang Timoteo, isipin mo ang sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Sa unheard truth? Hindi. Sa lahat ng mga bagay na narinig mo sa akin. Sa gitna ng maraming saksi. Diba? Na siya mo ring ipagkakatiwala sa mga taong tapat. Kaya kung meron man po na maaari kayong i-expect, hindi po ako magpapanggap sa inyo na para ako magbida, sasabihin ko sa inyo yung unheard truth. Hindi po. Ang sasabihin ko sa inyo ay yung heard truth.